Sa tingin ko tama si Lola. Dapat nasa bahay ka lang at nagpapahinga. Okay lang naman ako. Nga pala, kakain daw kami ng mga kaibigan ko sa labas mamaya. Baka gabi na ako na uwi. Okay, gusto mo ba sunduin kita? Huwag ka na mag-alala. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Basta mag-iingat kayo. Bye. Young Master, may meeting ka po kasama si Mr. Lu mamaya. Pag-uusapan niyo daw ang investment project sa mga susunod na buwan. Okay, tara na. Yes, sir. Asawa? Dongsheng, nakikita mo bang mukha mo ngayon? Ganyan din ako nung unang malaman ko. Kailan pala kinasal si Jiang Wei? Hindi niyo ako nasabihan. Sabi niya nga may sakit siya. Kaya pumunta ko agad dito. Sabay nagtatrabaho siya ngayon. Zhang Yuan, gusto mo bang masaktan? Naspital naman talaga ako. We, hindi nga. Aray, kainin mo tong dog food. Ayoko. Mr. Gu, sila ang mga lin na sinabi ko sa'yo. Mr. Zhang, Mr. Shen. Hello. 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 Pasok po kayo. Sa loob na lang tayo mag-usap. Hello, may reservation kami. Mr. Gu, maraming salamat sa mga magagandang cooperation at sa mga susunod na araw. Ay! Jiang Wei, okay ka lang? Tutulungan na kita. Mr. Gu. Mr. Gu. Mr. Gu, ha? Pasensya na, may nakita lang ako. May ipapadala kong tao para matuloy ang kooperasyon. Salamat, Mr. Gu. Salamat, Mr. Gu. Tara na. Mr. Gu, maaga ka ata nakauwi. Sino ba yung kasama mong kumain kanina? Di ba sinabi ko na sa'yo? Ang lagkit ng tingin ng kasama mo sa'yo. Anong sinasabi mo? Bakit ginagawa mong big deal yun? Matagal na namin siyang kaibigan. Parang kapatid na ang turing ko sa kanya. Di naman kapatid ang tingin sa'yo. Paano mo naman nalaman? Kasi lalaki din ako. So ang Sa'yo. Anong gagawin mo? Mr. Gu, nagsiselos ka ba? Nagsiselos? Bakit naman ako magsiselos? Yung totoo, nagsiselos ka. Tama. Nagsiselos din ako. Ako ang asawa mo. Wala ba akong karapatang magselos? Jiang Wei, alalahanin mo. May asawa ka na. Gusto ko na iwasan mo yung lalaking yun. Ganun din ako sa ibang babae. Naiintindihan mo? Yes sir, yes sir. Seryoso nga. Paano kasi Mr. Gu? Kung paano mo yung sinabi, para kang mga lalaki na nasa Wattpad. Kinilig ako eh. Oo na. Pag-iisipan mong sinabi mo. Bakit habang tumatagal para ka ng si Lola? Umayos ka nga. Kung hindi, isusumong kita kay Lola. Talaga ba? Kahit magtulungan pa kayong dalawa, hindi nyo ko kaya no? Makakalis ka na at magtatrabaho pa ako na mabuti dito. Tama. Magtrabaho ka lang ng mabuti. Hanggang sa maging tagapagmana ka ng kumpanya nyo. At sumuhod ang malaki. Bye-bye, boss. Umalis ka na nga. Alis na. Maaga siyang pumasok. Ito yung file document na gagamitin niya sa meeting nila ngayon. Importante kaya to? Sorry, the user you dialed cannot be connected at the moment. Nagsimula na siguro yung meeting nila. Hayaan na, ihatid ko na lang. Excuse me, miss. Ibibigay ko lang to tapos aalis ako agad. Pasensya na pero wala ka kasing ID kaya di ka makapasok. Yung asawa ko kasi, naiwan niya tong kaninang umaga. Aalis din naman ako agad. Sino ba ang asawa mo? Ang asawa ko ay si... Teka lang, kilala ko siya. Okay lang, ako na bahala dito. Matanong lang kita, miss. Bakit ka nandito sa kumpanya namin? Ibibigay ko lang sana to. Ang asawa ko ay si Go Xiaosheng. Walang nasabi si Mr. Gu na darating si Madam.
Medyo busy pa kasi sila sa meeting. Pero pwede naman ako na lang ang magbibigay. Sige, aalis na ako. Ingat ka. Guishen, di ba ikaw yung binigyan ko nito? Ayusin mong trabaho mo. Kuya, hindi ko talaga trabaho yan. Tumutulong lang ako sandali sa person in charge. Sumasagot ka pa talaga? Mr. Gu, may pinadala sa yung asawa mo. Kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na lang. Nandito kasi yung asawa mo kanina. Hinatid tong documents na iwan mo daw. Ay nako, babae lang palang magpapakalma sa'yo. Magpatuloy na tayo. Ang supplies natin ay nandito na. Tabi. So, tapos na din. Pagod na ako. Pero di ba sabi mo, nung mga bata pa tayo, gusto mo magbukas ng pet shop at magtrabaho na mabuti kasama ako. Kaya nga, masaya ako na hanggang ngayon kasama ko pa rin si Weiwei. Maraming salamat, Miss Jung, sa pagsama sa akin. Kung ganon, kailangan mong bumawi sa akin. Pasensya na, Miss, pero may mga gagawin pa kasi ako. Napakakuripot mo talaga kahit kailan. Tingnan natin kung anong pwedeng orderin online. Ang Go Group ay nagdonate ng 30 million sa welfare home facilities? 1, 2, 3. Ha? Napakayaman talaga ni Mr. Gu. Maliban sa sobrang yaman niya, sobrang bait din. Nakalagay din na madalas nagbibigay si Mr. Gu sa iba pang charity. Minabaliwala ko lang to noon, pero ngayon lagi nang lumalabas sa newsfeed ko. Sa tingin ko para mas makilala ko pa si Mr. Gu kaya ganon. Ang bilis mong maniwala sa mga sabi-sabi ng ibang tao. Isa pa, hindi pa natin siya kilala talaga. Kaya mahirap hula ng totoong ugali niya. Nakakalungkot na hindi ko pa nakikita sa personal si Mr. Gu. Kahit isang picture lang masaya na ako. So, gusto mo bang join to Mr. Gu na to? Ay, hindi naman. Curious lang talaga ako sa pagkatao niya. Tsaka isa pa kaya mailog sa babae si Mr. Gu. Ay dahil nakakatakot ang mukha niya. Mukhang nakakatakot nga. Kaya mag-imbestiga ka pa tungkol sa kanya. At siguraduhin mo kung nakakatakot ba talagang mukha niya. Anong pinag-uusapan ninyo? Mr. Gu, nabisita ka ata dito sa shop. Mga walang kwentang bagay lang pinag-uusapan namin. Hello Miss Zhang, nandito ako para sunduin si Weiwei. Weiwei? Bakit? Sakto, wala kaming masyadong ginagawa ngayong araw. Mauna ka na umuwi, Weiwei. Sige na kasi, umalis na kayo. Kaya ko na dito mag-isa. Ako pa ba? Sige na, alis na. Anong problema mo? Teka na kasi. Sige na, umalis na kayo. Go, go, go! Naka-silent yung phone ko kanina umaga. Pasensya na, di kita nasagot. Maraming salamat sa paghatid ng files kanina. Okay lang yon. Nag-message din ako sa'yo pero di ka rin naka-reply. Naisip ko nagsisimula ng meeting mo. Salamat ulit. Nabasa ko pala yung tungkol sa Go Group. Nag-donate ng malaking pera sa City Welfare Home. Tama. Ang yaman at bait naman pala ng boss mo. Naisip na tulungan ng mahihirap. Ang boss mong pinuri ko pero ikaw tong masaya. Bakit hindi naman ako magiging masaya? Isa pa, di ba interesado ka kay Mr. Gu? Interesado ka naman dito. Ay, bata ka pa ate. Pero nakulong ka na dito. Kailangan mong makita ang labas ulit. Tingnan mo, pagkatapos mong mga anak, nakulong ka na dito. Nag-aalaga sa anak mo at asawa mong batugan. Nakatuto ka lang sa kanila. Di ba maayos naman kumikita ang kuya mo? Kaya kahit papaano maayos kami. Isa pa matagal na itong nahinto. Hindi rin malaki ang sasahuri ko kung sakali. Hindi mo pa sinusubukan, suko ka na. Kahit pag-isipan mo lang ate. Kahit sarili mo naman yung isipin mo. Para sa inyo din ito ni Yang Yang. Tsaka, hindi tama na buong buhay mo nandito ka lang. Matalino ka ate. Madali lang sa'yo ang magsimula ulit. Sigurado mabilis ka mapropromote. Isipin mo ang sarili mo ate. Huwag na lang muna natin pag-usapan. Bakit naman hindi? Anong pinag-uusapan ninyo? Kuya, si ate kasi. Wala. Nandito ka pala, Weiwei.
Bakit hindi ka nagsabi na bibisita ka? Kuya, pagod ka ba talagang galing trabaho? Para namang hindi mo ako kilala, Weiwei. Wala ka bang mga kamay para iligpit na lang sarili mong damit? Nandiyan naman ang asawa ko. May problema ka ba? Luto na pala yung pagkain. Kumain muna tayo. May narinig ako tungkol sa trabaho. Kuya, malaki naman si Yang Yang. Gusto sana magtrabaho ni ate. Jiangling, totoo ba ang sinabi niya? Tama. Gusto kong magtrabaho ulit. Kung yan ang gusto mo, sige. Talaga? Papayagan mo ko? Basta nalilinis mo pa rin tong bahay. Makakabayad ka sa akin at tagustusin dito sa bahay. Wala akong pake kung anong gagawin mo. Anong sabi mo? Jiangling, ang trabaho mo ay maglinis dito sa bahay at magbantay ng anak natin. Hindi pa ba sapat sa'yo? Tingin mo ba may tatanggap pa sa'yo? Zhu Xiangwei, alam mo ba kung anong sinasabi mo? Kung wala ang ate ko, magmumukhang taka pa kaya? Napakabastos talaga ng ugali mo. Wala bang nagturo sa'yo na rumispeto sa mas nakakatanda? Hindi ka dapat respetuhin. Ang isang tulad mo na makasarili. Tumigil na kayo. Kumain na lang tayo. Nawalan ako ng gana. Kaya na lang kumain. Xiangwei. Kumain ka na ulit. Weiwei, kumain ka na ulit. Ayos ka lang? Galit na galit ako. Anong nangyari? Si Xiangwei kasi. Uminom ka muna ng tubig. Ano bang nangyari? Gusto kasi ni ate magtrabaho ulit. Pero ayaw ni kuya. Bakit naman? Kung gusto magtrabaho ng ate mo, karapatan niya yun. Kaya nga. Tinatako niya kasi si ate. Kaya nag-away kami. Galit na galit ako sa kanya. Pinagalitan ka niya? Hmm. Magaling kasi magkunwari si kuya mo na mabait, pero hindi alam ng iba kung gaano kasamang ugali niya. Pero nung una naman kasi, naging mabuti si kuya sa amin. Pero ngayon, bigla na lang siya nagkaganyan. Iniisip ko kung ano nagawa namin ni ate sa kanya. Para tratuhin niya kami ng ganito ngayon. Mr. Gu, mailap talaga yung taong pinapahanap mo. Hindi naman makita ko sino yung kasabot ni Zhu Xiangwei. Pasensya ka na. Alamin mo muna kung anong nangyari kay Jiangwei at kung nasan si Xiangwei noon. Nagdududa ka ba kay Xiangwei, sir? Kahit pa paano, magkamag-anak pa rin sila. Pero kung totoo naman, wala siyang pinagkaiba sa hayop. Ano nga, mali yung hinala ko. Dahil kung totoo, masahol pa siya sa hayop. Hinala pa lang naman ang lahat. Mag-imbestiga ka pa. Yes, sir. Zhu Xiangwei. Nagsama pa talaga ang dalawang yon. Nabubulok pareho ang utak nila. Sino kayo? Anong kasalanan ko sa inyo? Nakalimutan mo na ba 4 na taon na nakalipas? 4 na taon na nakalipas. Ako lang at si Lao Wu ang nakakaalam ng nangyari noon. Sino nag-utos nito? Wala akong alam. Mukhang kinukulangan ka pa. Bugbugin nyo! Tinuturuan ka lang namin ng leksyon. Maling tao ang kinilaban mo. Kahit saan ka magtago, mahahanap ka namin. Tara na! Sino kaya yon? Hindi kaya si Gu Xiaosheng. Hindi masyadong lampayatot ang lalaking yon. Kung hindi siya, sino? Kailangan kong malaman. Nasaan ang mga larawan? Gawa ba ito ni Xiaosheng? Paano nagawa ito ng tangang yon? Paano niya nalaman ang nangyari 4 na taon na nakalipas?
Siya bang nakasama ni Jiang Wei nung gabing yon? Jiang Wei, mauta ka talagang babae ka. Nagsisisi ako na pinatira kita dito sa bahay ko. Kasalanan mo tong lahat. Wei! Ate? Anong nangyari? Ang saya mo ngayon. Masaya talaga ako. May interview ako sa isang malaking kumpanya. Talaga? Pero diba sabi mo nun ayaw mo? Pinaisipan ko ng mabuti ang sinabi mo. Sa tingin ko ay tama ka. Kailangan ko na magtrabaho ulit. Madami na akong napagdaan ng trabaho, pero matagal na yun. Kaya ngayon, kinakabahan na ako. Ate, may interview ka na nga agad-agad eh. Sigurado akong kayang-kaya mo yun. Anong kumpanya ba? Blue Group ang kumpanya. Blue Group. Kumpanya na pinagtatrabaho ng kuya mo. Ah, kaya pala parang pamilyar siya. Alam ba ni kuya? Bala kong sabihin siya pag natanggap na ako. Manglilinis ako ng bahay bago pumasok. Para walang masabing kuya mo. Alam kong kaya mo to. May experience ka na sa trabaho at magaling ka. Kayang-kaya mo yan, ate. Ate, nag-aalala ka pa ba? Sa totoo lang, Weiwei, madami akong iniisip. Ano naman yun? Matagal na kasi akong nakapagpahinga, nakalimutan ko na mga isasagot sa interview. Hindi na ako sanay na may kausap. Paano pa kayo sa interview na? Nag-alala ko sa interview bukas. Kung ganon, sasamahan kita sa interview mo. Sasamahan kita sa interview mo. Isa pa may tiwala ko sa'yo. Jiangling? Bakit ka na dito? Xiangwei, ano kasi? Uy, nandito ka ba para sa interview? Interview? Kumakapal na talaga ang mukha mo, Jiangling. Hindi ka talaga nakikinig sa akin, ano? Zhu Xiangwei, hindi mo laruan si ate. Hindi niya ba pwedeng gawin ang gusto niya? Ang mga taong tulad mo ay nababagay sa bahay. Hindi ka nababagay dito. Malaking kumpanya pa talaga ang papasukan mo. Gusto mo bang pagtawanan ka ng iba? Kumusta ang interview mo? Tignan mo sarili mo. Hindi ka nga makapagsalita. Pabayaan mo siya, ate. Umuwi na tayo. Tara na. Team leader, paano kung matatanggap talaga dito ang asawa mo? Anong gagawin natin? Paano na tayong dalawa? Huwag kang mag-alala. Ang mga babaeng katulad niya ay hindi nababagay dito sa Lugu. Imposibleng matanggap dito ang katulad niya. Tama ka. Hindi ko nga alam paano natanggap ako dito. Tangi ikaw lang, team lead. Lu Group Company. Hello, Mr. Go. Dun sa mga tao nagpa-interview sa iyo ngayong araw, may nagangalan bang Jiangling? Na-interview siya kanina, sabi ng HR department ko. Pero hindi ko masyadong nabigyan ng pansin. May problema ba? Siya yung nakabunggo ng sasakyan mo. O, siya nga. Baka pwedeng... Teka lang. Bakit ba tinutulungan mo ang babaeng to? Ganun ba siya kahalaga sa'yo? Tinutulungan mo din siya nung nakaraan. Di ba Jiang din ang apelido niya? Anong ulit pangalan niya? Jiang Wei. Gusto mo talaga malaman? Oo naman. Ang kapatid ni Jiang Wei ay asawa ko. Mr. Lu? Teka lang. Bingi na ata ako. Pwede mo bang ulitin ang sinabi mo? Ang sabi ko, kapatid siya ni Jiang Wei na asawa ko. Asawa mo? May asawa ka na? Basta sinabi ko sa'yo, atin-atin lang dapat to. Ganito kasi yon. Ikaw ang pinakamayaman na lalaki sa mundo. Mailap ka din sa mga babae. Pero ngayon, kasal ka na? Oo na, magseryoso ka na. Bilib na talaga ako sa'yo, Mr. Gu. Nagbibinata ka na talaga. Hindi mo alam kung gaano ako ka-proud sa'yo bilang kaibigan mo. Iniisip ko, kung maayos naman ang application niya, baka pwedeng tanggapin mo siya sa trabaho. Tingnan ko. Mukhang okay naman tong si Jiangling. Madami din siyang experience sa trabaho. Pero parang mahaba ang kanyang pahinga. Tama, hindi ko sinasabi na tanggapin mo siya ng basta-basta. Pero sana tingnan mong potential niya. Hindi kita pipilitin. Pero sana bigyan mo siya ng pagkakataon. Sige, dahil ikaw na mismo ang nagsabi sa akin. Kung ganun, titignan ko to. Maraming salamat, Mr. Lu. Bye. Ganun po ba? Sige po, salamat. Ate, kumusta? Wei! Nagkapasa ako! Ah! Diba sabi ko sa'yo, ate, magkakapasa ka? Wewe, anong meron?
Asawa ko. Nakapasa si ate sa interview. Sabi ko sa'yo, ate, kaya mo eh. Congrats ate. Salamat, Bayaw. Dahil sa inyo, magkakabalik na po sa trabaho. Kailan ka pala magsisimula? Bukas daw agad. Pero magtatrabaho ka sa kumpanya na kasama si Zhou Shangwei. Eh ano naman? Binigyan ako ng pagkakataon para sa sarili ko. Hindi ko ito sasayangin. Ate, alam mo ba? Sobrang saya ko para sa iyo, oh. Wewe. Bukas na yung sahod ko. Bumili kayo ng damit para kay ate. Napakabait mo talaga. Sa loob ng ilang taon, kami lang yung inuuna at iniisip ni ate. Salamat, asawa ko. Ate, bibili tayo ng mga damit mo bukas para sa bagong trabaho. Tara? Tara. Tara! Wewe, wag na tayo dito. Ang mahal dito eh. Di ba nga sa office ka magtatrabaho? Kailangan natin bumili ng office attire mo. Kahit wag na, may lumang damit pa naman ako. Isa pa, aksaya sa pera. Ate, ilang taong kang nasa bahay lang. Kahit naman dati kang office attire. Pero luma na yung mga yon. Hindi naman siguro importante kung ano isusuot ko. Hindi naman kailangan na paghandaan masyado. Malaking kumpanya ang pinasukan mo, ate. Mas mabuti na din to. Mukhang bagay to sa'yo. Ang ikli naman ito. Magagalit ang kuya mo pag nakita niya to. Hindi naman maikli ah. Sakto lang naman. May pare siyang palda oh. Bakit hindi mo subukang isukat? Oh, sige. Wey, maikli ka kasi ito sa akin. Ayan, sa tingin mo? Ang sexy talaga ng baby ko. Kahit ano pang suotin mo. Changwei. Anong ginagawa mo? Sa tingin mo? Ang sexy talaga ng baby ko kahit ano pang suotin mo. Zhou Shangwei, anong ginagawa mo? Bakit may sugat ka sa ulo? Anong ginagawa niyo ng babaeng to? Sa bahay na lang tayo mag-usap. Ang dami nakatingin sa atin oh. Hindi mo sabi mo saglit pa ni overtime at business trip ka? Anong klaseng trabaho ba ang overtime mo at kasama mo itong babaeng to? Ano ka ba naman ate? Ako at si team leader ay nagkataon na nagkita dito. Wala kang dapat ipag-alala tungkol sa amin ate. Pero ate, alam mo nang wala sa bahay si team leader. Umalis ka ba para makipagkita sa lalaki mo? Wala ka! Tama na! Kakahiya ka talaga. Ate! Mr. Go, mukhang nagkakagulo sila madam sa loob. Ikaw na naman, wala kang pinagkaiba sa ate mo. Shangwei, umalis na lang tayo. Huwag kang matakot sa babaeng to. Shangwei, madami sinasakripisyo si ate para sa'yo. Ito isusupli mo sa kanya? Hindi ba nakakahiya gumawa tayo ng eksena? Pero alam ko, ang mga katulad niyo ay gusto do. Huwag mo kami itulad sa'yo. Kayo ang mga walang hiya, di ba? Jiang Wei, lumalakas na talaga ang loob mo. Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Migil ka! Bayaw, anong ginagawa mo? Bakit nandito ka na naman? Tingin ko ay hindi mo pa alam, di ba? Itong babaeng minamahal mo ay may kinikitang lalaking mayaman. Zhou Shangwei, anong nakikipagkita sa mayamang lalaki? Kung hindi pa nung nabugbog ako. Paano ko naman malalaman? Bayaw, bakit mo naman sinisisi ang ibang tao sa pagkabugbog mo? Mukhang hindi ka nagulat sa sinabi ko. Mukhang mahilig ka sa babaeng pokpok. Bagay kayong dalawa sa isa't isa. Parang sumusobra ka na din ata. Kasama mo tong mga to buong araw? Lalaki ka pa ba? Ang asawa kong masusunod sa lahat. Hindi tulad sa'yo na hindi inaalagaan ng asawa. Mas magwawaldas pa ng pera sa ibang babae. Lakas makalalaki nun, di ba? Ikaw! Nagtawag ako ng security. Kapag hindi ka pa umalis, baka palabasin kayo. Sige, tignan na lang natin. Ay, Shangwei, teka. Ate, okay ka lang? Magbabayad muna ako. Shangwei, kasalanan ko to. Kasalanan ko to lahat. Ate, kasalanan ito ni Zhou Shangwei. Niloko ka niya. Nung una akala ko gano'n lang talaga siya. Pero ngayon,
Dahil pala sa babaeng yun, sinong mag-aakala? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Bata ba si Yang ko? Ayokong makipag-divorce. Ayokong matulad siya sa atin. Hindi buong pamilya. Kasalanan niyo naman kasi ate. Bakit sarili mo lang sinisisi mo? Hanggang mo ba siya kayang tiisin? Hihintayin mo pa ba na malaman ni Yang ang tungkol sa kabit niya? Tama ka. Kaya kong buhayin si Yang ng mag-isa. Mas okay na kaysa manatili pa sa isang katulad niya. Magkikipag-divorce ako kay Xiangwei. Ate, damit mo. Ako na. Go, Xiaosheng. Nakita mo din ang nangyari kay ate ngayon lang. Gusto ko sana maghintay na mag-divorce si ate at Xiangwei. Okay na ba na sa bahay mo na siya tumira? Oo naman. Bakit naman hindi? Hatid ko muna si ate pa uwi. Teka lang, Wewe. Sa labas na lang kita hihintayin. Salamat, ate. Kapag may nangyari sa'yo sa susunod, sabihin mo agad sa akin. Kasalanan din naman kasi nila. Wala akong dapat katakutan. Paano kung may masamang mangyari sa'yo? Oo na po. Pero hindi ba dapat nasa trabaho ka ngayon? Bakit ka pala nandito? Tama. Nasa trabaho dapat ako ngayon. Napadaan lang kami ng kasama ko. Tapos nakita ka namin. Oo nga pala. Sa mga go nga pala tong mga to. Pero Xiaosheng, bakit sa tuwing kailangan kita nandiyan ka kaagad? Natatakot ako na kapag pinagpatuloy mo tong gawin. Bakit ka naman matatakot? Natatakot ako na baka masanay ako na nandiyan ka palagi. Hanggat kailangan mo ako, nandito lang ako. Wala ka atang ginagawa ngayon. Magluto ka nga doon. Zhou Xiangwei, pirmahan mo to. Divorce papers? Wala ka pang ang trabaho eh. Ang alam mo lang ang mabulok dito sa bahay. Nakita mo ba sarili mo? Ang tapa mo makipag-divorce. Zhou Xiangwei, makikita mo din. Nagkakayanin ko kahit wala ka. Kayo ng babae mo ay hindi rin magtatagal. Kasalanan ko na pabulag ako at hinahayang makulong dito sa bahay. Di ba't normal lang sa aming mga kalalakihan ang ginagawa ko? Bakit big deal sa'yo? Huwag mo akong hawakan. Nandidiri ako sa'yo. Jiangling, bibigyan pa kita ng pagkakataon. Pag-isipan mo to ng mabuti. Tingin mo nakikipagbiruan ako? Nananatili na ako sa dati Yang. Tiniis ko lahat sa loob ng ilang taon. Hindi ko na kaya. O sige. Ito ang gusto mo, di ba? Ibibigay ko sa'yo. Tignan na lang natin kung anong mangyayari sa'yo. Kapag wala ako. Dito ate. Simula ngayon, ito ang bagong bahay mo. Magsabi ka lang sa amin kapag may kailangan ka. Wewe, naabala patuloy kita. Ate naman, hindi ka na maibang tao sa akin. Magpahinga ka muna at magtrabaho ka na bukas. Okay? Labas muna ako. Sige. Go, Xiaosheng. Kumusta si ate mo? Nasa loob, nagpapahinga. Ayaw niya din kumain. Habaan mo lang ang pasensya mo sa kanya. Mayabang si Xiangwei na parang madaming na-achieve sa buhay. Habang sinisisi si ate ko kapag wala silang pera. Tapos lahat pala ng pera niya napupunta lang sa kabit. Huwag kang mag-alala. Kakarmahin din siya. Nagkakainis talagang mga taong sinungaling at nanalaman ng kapwa. Hindi ko siya mapapatawad. Kumalma ka lang. Buti na lang divorce na sila ni ate. Kundi kawawa ang ate ko. Habang buhay na lang magsisilbi sa katulad niya. Pero ano? Kahit nahiwala na sila ngayon, pareho silang pinagtatrabahuan. Natatakot ako na kaawayan niya si ate sa trabaho. Huwag kang mag-alala. Naging client ko din dati ang Lu Group. Pag may masamang ginawa si Xiangwei kay ate, pwede ko kausapin ng management para tulungan tayo. Salamat, Xiaosheng. Dahil sa'yo, nawawalang mga alalahanin ko.
Payakap muna ako. Kahit sandali lang. Wei, kapag nalaman mong nagsinungaling lang din ako sa'yo, mapapatawad mo ba ako? Mr. Gu, lahat ng inutos mo kahapon ay nahanda na. Kung ganon, ngayon natin isisiwalat ang tungkol kay Zhu Xiangwei para mamuhay ng mapayapa ang lahat. Jiang Ling hindi ba? Tama, sundan mo ako, Miss Jiang. Ito pang workstation mo. Okay, maraming salamat. Walang anuman. Ang ganda pala talaga dito, ate. Ate, bakit talaga sa'yo ang magtrabaho dito? Ang galing mo. Simula ngayon, maliban kay Yang Yang, magpo-focus ako sa trabaho. Gagalingan ko talaga. Ganyan. Proud ako sa'yo. Jiang Ling, bakit nandito ka na naman? Nandito ako para magtrabaho. Simula ngayon, party na ako ng Lu Group. Nandito ang ate ko. Para magtrabaho ng matino. Hindi katulad yun na puro lang landiang inatupag. Anong sabi mo? Bingi ka ba? Ano? Nakapasa ka sa interview? Huwag mo siyang hawakan. Imposible ang mga katulad niyang nababagay na mabulok sa bahay ang nakapasa sa interview ng Lu Group. Sa tingin ko, ang babaeng to ay may mga ginagawang masama din. Para lang mapapasok dito. Anong gusto mo? Habang buhay mo ikukulong si ate sa bahay niyo? Nakasawa ka lang ba para mayaya ka? Anong pinagsasabi mo? Nagtatrabaho ako para sa pamilya natin. Wala kang utang na loob, kaya ka siguro matapang na nagkapaghiwalay sa akin kasi gusto mong guluhin ang buong buhay ko. Utang na loob? Naghiwalay na tayo, Xiangwei. Bakit kailangan mo pa manumbat? Zhu Xiangwei, pinagsilbihan ka ng ate ko araw at gabi. Buti nga at hindi ka pa niya hininga ng pangsustento. Kayong dalawa, wala kayong karapatan ng guluhin siya. Pwesit ka talagang babae ka. Totoo palang mga chismis. Grabe naman, nakakadimay. Tama ako. Ate, anong nangyayari? Wewe, tingnan mo. Kitang-kita dito ang pangangabit ni Xiangwei. Paano nasa company group chat to? Sino naman ang magsasend ng mga yan? Kapag may masamang ginawa si Xiangwei sa ate mo, pwede kong kausapin ng management para tulungan tayo. Hindi kaya si Xiaosheng? Jenny, hindi ako to. Hindi ko din alam. Zhu Xiangwei. Gago ka talaga! Jenny! Jenny! Sino ang gumawa nito sa akin? Malamang ikaw ang may gawa nito! Kung ayaw mong malaman ang lahat, ayusin ang buhay mo. Magpakatino ka at huwag mo nang idama ibang tao. Walang hiya kang babae ka! Tumigil ka! Anong ginagawa mo? Balik ka sa trabaho. Manager Sheng, sakto ang dating mo. Ang babaeng ito ay kasalukuyang nagugulo dito sa kumpanya natin. Nakakaistorbo siya ng mga trabaho ng iba. Palabasin mo siya. Oh, ganun ba? Manager, hindi po. Tanggal ka na sa trabaho. Ano ka ngayon? Isa pa, matagal akong empleyado dito. Hindi mo ako kayang kalabanin. Zhu Xiangwei, tanggal ka na sa trabaho. Magligpit ka na ng mga gamit mo.